to worship na matatagpuan sa Psalms 33, 1 to 12. It says, "Sing joyfully to the Lord, you are righteous and fitting for the upright to praise Him. Praise the Lord with the harp and make music to Him on the 10-string lyre. Sing to Him a new song, play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. By the word of the Lord the heavens were made, their starry hosts by the breath of His mouth. He gathers the water of the sea into jars, and He put the depth into storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. For He spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. The Lord foils the plans of the nations. He thwarts the purposes of the people. But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance." Let us pray. Heavenly Father God, we are thankful for this day, for your greatness, for your love, for your mercy, O Lord God. Thank you, O Lord God, sa opportunity na ito na pinagbigyan niyo ko kami sa araw-araw na makaniig ka namin, makatagpo ka namin sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa paggabay niyo po sa amin sa buong linggo, O Lord God, sa araw-araw po ng aming buhay, Panginoon, na nandun ka palaging nakaalalay sa amin. Lord, thank you rin po, Panginoon, sa araw nito, O Lord God, na tinalaga mo, O Lord God, para magkatipon-tipon kami, O Lord God, na naniniwala kami, Panginoon, na isa o dalawa nagkakatipon sa iyong pangalan. Nandun ka po sa aming kalagitnaan, Ama. Ama, narito po ang aming puso't isipan, napakadilasayan mo upang totoong makapagpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon, na maibigay po namin araw na to na taus-puso ka naming dinadakila, pinapasalamatan, pinupurihan, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging fruitful po ang oras na to, ang araw na to, para po sa glory mo, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Itong aming dalangin sa inyong matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po tumayong lahat para po sa pagpatuloy natin pag-worship po sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aawitan po natin. Praise, praise. Tayo po ay manambahan sa ating Panginoon. Dahil itong araw ng linggo, sa tingin ko, palagay ko ito yung pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na tayo ay sama-samang nananambahan sa ating Diyos. Palagay ko ito yung pinakadakilang gawain ng isang Kristiyano na talagang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan niya sa pamamagitan ng pagsamba ng papuring awit. Simulan po natin ng pagsamba sa Kanya sa pag-awit ng "O Worship the King."
gamitin po natin ang blessed assurance. Tayo po ay may katiyakan sa ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, of salvation, purchase of God, of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Minsan po sa buhay Kristiyano, parang dumadaan tayo sa maraming pagsubok. Minsan parang nagdududa na tayo sa Panginoon. Para bang pinababayaan na tayo? Does He really care? Awitin po natin sa awiting ito, Does Jesus care? Does Jesus care?
misyon na may palaganap ang magandang, mabuting kwento ng ating Panginoon sa buong bansa. Ito po yung atas sa atin. Lord, maraming salamat po muli sa araw na ito, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo pong pukawin ang aming diwa, damdamin, upang masamba ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat sa pagliligtas sa amin na isang makasalanan, Panginoon. Hayaan mo po, manamnam namin minsan pa ang kabutihan mo na nangungusap sa amin sa nalalabing oras ng pananambahan, lalo na sa iyong mensahe, Panginoon. Bless us, Lord, with your presence, binding us with your love, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob po sa amin upang magkatipon-tipon at sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na nandito, lalo't bukas na naghahandog sa iyo ng mga papuri at panalangin. Awitin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. At amin po'y dinudulog sa iyo, Panginoon, ang pangailangan ng iyong simbahan
dito sa lugar na ito. Sa mga kapatid na dumaranas ng mga paghihirap at sari-saring pagsubok, dalangin po namin naman Diyos na patuloy po nawa nilang makita yung tanglaw mo sa kalagitnaan ng lahat ng ito. At yung katotohanan na all things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Naway maging buhay na buhay ito sa lahat. Upang sa ganon, sa halip na malugmok sa mga trials na nagaganap, personal man o sa lipunan, sana po'y makapanagumpay sila dahil anak mo sila, Panginoon. Anak mo kaming lahat. Taglay namin ang pagpapala mo at ang kapangyarihan na kumikilos sa buong sansinukob ay available para sa aming lahat. Itinataas namin sa iyo mga pangailangan din ng aming mga kapatid. Nawa ay higit nilang madama ang pagkandili mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa kalagitnaan ng kung anumang pinagdadaanan ng bawat isa. Naway makita nila na sa lahat ng ito, ang tunay na katagumpayan ay nanggagaling sa iyo. At napakasimple lamang na simpleng pananampalataya, pananalangin may pasasalamat, at mataimtim na pananalig na ang lahat ay hawak mo, Panginoon. At walang nagaganap nang hindi mo alam. At hindi mo papayagan na ang mga anak mo ay mapahamak ng gusto, mapahirapan ng gusto, kundi ang lahat ay talagang hinahayaan mo upang maging dalisay ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming kaluluwa at ang aming buhay bilang iyong mga anak dito sa daigdig na ito. Ama, tinataas din po namin sa iyo ang kabuuan ng simbahan. Hindi lamang po sa lugar na ito ng Bliss, kundi sa kabuuan ng kapuluan, maging sa mundo, Panginoon. Ang mga kapatid namin sa iyo na nawa ay patuloy na magabayan tungo sa tunay na liwanag ng pagkilala sa iyo at pagsamba sa iyo at pamumuhay na naayon sa iyong kalooban. Huwag mo pa'y pahintulot na magkawatak-watak ng gusto. Ang tunay mo mga anak. Lalong-lalo na, Panginoon, sa pagdaluyong ng sari-saring maling katuruan na dulot ng mga kaaway. Tulungan mo rin po ang bawat isa, lalo na sa mga dumadanas ng kahirapan at matinding pagsubok, na naway mabigyang kalakasan ang bawat isa. Ito'y panalangin namin hindi lamang para sa mga kapatid dito sa loob ng Bliss, kung hindi maging sa lahat ng kapatiran sa buong mundo, Panginoon. Hawakan mo po sila, Ama. At Lord, tinataas namin po sa iyo, lalong-lalo na ang kabuuan ng lipunan at ang mga namamahala sa aming kapaligiran. Talos namin, Panginoon Diyos, na halos lahat ng mga nasa kapangyarihan ng pamahalaan ay hindi talagang lubos na mananampalataya mo at
sumusunod sa iyong katuruan. Subalit, sa kabila ng ito, dalangin namin, Panginoon Diyos, na kilusan mo po ang bawat isa. At naway, maging makapanagumpay ang tunay na hustisya, Panginoon, na iyong inilalatag sa aming kabuuan ng lipunan. Tulungan mo po nawa, Panginoon, na nawa, lalo na yung mga nasa makapangyarihan, ay matutong kumilala sa iyo bilang totoong Diyos at sumunod sa iyo, Panginoon. Hindi lamang ayon sa kanilang paningin, hindi lamang ayon sa minana nilang katuruan, sa kung saan mang simbahan sila dumudulog, kundi yung buong katotohanan mo, Panginoon. Na kung tutusin ay nasa saad naman sa iyong banal na kasulatan at sa mga tamang katuruan na ibinababa. Nawa, makahulag po sila sa bislig ng o bisig ng makamaterial na pananaw, maging sa baluktot na kapangyarihan na umiiral sa mga ito. And Lord, patuloy namin dinadalangin sa iyo ang lahat ng kapatiran, hindi lamang dito sa loob ng Bliss, kundi sa simbahan mo sa kabuuan. Na nawa, patuloy silang kumilala sa iyo, magliwanag ang kanilang mga puso at sumunod, Panginoon, sa paggagabay ng iyong banal na Espiritu upang maging tanglaw dito sa aming kinalulubugang lipunan. And Lord, alam mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Dalangin po namin na matugunan mo ito ng malinaw na malinaw sa kanila upang kanilang makita ang dakilang pag-ibig mo na talagang lumalabas maging sa iyong pagkakandili sa bawat isa. Lord God, minsan pag tinitignan namin ang aming lipunan, lalong-lalo na yung pamahalaan na namamahala sa amin, nakakabaghan, Panginoon. Pero Lord, ikaw ang Panginoon. Walang kapangyarihang hihigit pa sa iyo. At walang nagaganap na nalilingid sa iyo. Ang dakilang kapangyarihan mo, ang dakilang hustisya mo, ang siyang mangingibabaw in the long run, Lord. Meanwhile, tulungan mo po kami, mga nananampalataya sa iyo, na madama ang pagkandili mo, Panginoon, sa kalagitnaan ng lipunang aming ginagalawan. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus sa aming panalangin. Siya nawa. Mga kapatid, pwede po ang hilingin ko muli kayong tumayo. Panalangin lang po natin yung sunog. May nangyayari pong sunog ngayon dyan sa likod. Sa pagitan po ng Bagong Barrio at Bliss. Ito po sa diretsyo ng kalye pong yan. Malakas po. So, Panginoong Diyos, kami po inanalangin at naninukluhod sa inyo sa nangyayari pong sunog ngayon dito sa aming lugar. Kami po ay humihiling ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagpoproteksyon at pagkilos, Panginoon, at ang inyong pag-ibig na bumalot sa mga tao
Layo niyo po ang mga sakuna na mangyayari sa mga taong nasusunugan ngayon at naway wala pong tao na nadamay, wala pong mga bata o mga matatanda na iiwan sa loob. Na po yung nailigtas ng lahat at sana po Panginoon dumating na agad ang mga bombero dahil mabilis pong kumakalat ang apoy. Kayo po ang aming inaasahan o Diyos na magpakilos ng iyong mga anghel ah, ng inyong mga lingkod upang ito o Panginoon ay maapula sa malalong madaling panahon. At kung maaari Panginoon at makakatulong ay ngayon niyo po ipabuhos ang inyong ulan. Ngayon po nawa mangyari upang ito ay maapula na sa madaling panahon. Kayo po ang aming inaasahan o Diyos at huwag na po itong kumalat at huwag na pong malaki pa ang mapinsala sa mga pag-aari ng mga tao at sa kabuhayan. Kayo po ang aming inaasahan sa lahat ng ito, Panginoon. Kayo lamang. Pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron pong mga nandito na malapit po ang bahay sa lugar na yan, check na lang po. Nadamay na po yung loob ng Bliss. Bagong barrio and Bliss na po. Kitang-kita na po yung apo. Yan pa lang po yung unang bumbero na tumutunog ngayon. Nakita po namin yung unang spark, yung mga bata actually sila Kara actually ang una nakakita dito sa site.
Mga kapatid, tayo po'y bumalik dito sa loob ng building at atin na pong i-resume ang ating pananambahan. Ang pagpapasalamat din sa Diyos at mabilis yung pagdating ng mga bumbero at marami. Sana'y lumakas na rin yung ulan. Buti nga, maluwag na yung daan dyan. Masyado. Dati, ang ikot mo. Sa pagitan. Pinalis na ba yung mga nasa gilid-gilid? Niluwangan eh. Niluwangan na ba? Di ba mas maluwag ngayon yan sa pagitan? Kaya nakaili yan palagi. Magandang umaga po. Ang mga ganitong pangyayari ang hindi natin mga inaasahan pero alam natin na sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ito ay kanyang hawak at kaya niya itong pigilan at siya ay mayroong mga ginagawa kahit sa mga ganitong mga pangyayari. And hopefully kahit sa ating pagsaksi at panalangin sa pangyayaring yan ay meron ding tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos. Ano po? So tayo po ay babaling na sa pagtutuloy sa ating pananambahan at ating sisimulan ng mensahe. Magandang bagong buwan na naman ng isang taong 2025. Ito ay nasa kalahati na o lagpas na sa umpisa na ng kalahati, pangalawang second half of the year 2025. Sabi nga ng mga nabasa kong post at shinare ko rin nito, mas malapit na daw tayo ngayon sa taong 2050 kaysa sa 2000. Which means, yung mga panahon ng 1990s, 1980s, 1970s, 1960s, sobrang na lipasan na, no? So, I feel like lahat tayo ay nabibilisan sa takbo ng panahon. But there's something that is also constant sa mga panahon, sa anumang henerasyon, na nandoon siya at baging bahagi na siya ng buhay ng mga tao at sa bawat henerasyon ito ay nandyan. Iba-iba lang ang itsura, dumadami kung anong klase at depende sa pangailangan at konteksto at lugar, ngunit nariyan yan. At yan ang tema natin sa buwang ito. Yan ay ang trabaho o the work or the related na mga bagay like career, business, or ano pa man mga vocation na pinagkakaabalahan ng bawat tao. So ito po ang ating pag-uusapan sa buwan ng Hulyo. Now, kung titignan natin, ang ating title ngayon is God Gave Us Work. Kung titignan natin yung definition ng work, ng trabaho, pagdating sa mga diksyonaryo, kagaya ng Merriam-Webster, ang sinasabi doon, it's an activity in which one exerts strength or faculties to do or perform something. No? Isa daw siyang gawain na kung saan naglalabas tayo ng lakas o ginagamit natin yung mga bahagi ng katawan natin like utak o puso o kakayanan, nagmapangyari ang isang bagay, naggawin ang isang bagay, na matupad ang isang bagay. So when we talk about work in this context sa ating tema, sa ating pag-aaral, pwede yung trabaho, anong klase mang trabaho o career o business o kahit yung mga household duty natin bilang tatay o nanay, kung yun ang inyong role, or kahit may hinahawakan kang proyekto na panandalian sa ngayon. At ang mga kadahilanan, it could be for earning money, na kumita ka ng pera, kaya ka nagtatrabaho, or bahagi siyang ng ministry mo, or bahagi siya ng public service kung ikaw ay isang NGO or isang nagtatrabaho sa gobyerno, or you are working for a cause, kung bahagi ka ng isang
organisasyon na merong specific na cause, that's also considered as something we call work or combination ng mga yan. Earning money, ministry, public service for a cause, and so many other things. Sadly, minsan nadidemonize yung work, yung trabaho. Parang namumukha siya masama. Parang tinitignan siya sumpa. It can be viewed as a curse. Maaaring magkaroon tayo ng ganong pananaw o yung mga tao magkaroon ng ganong pananaw tungkol sa trabaho dahil sa maraming kadahilanan like stress sa trabaho or masyadong maraming binibigay na trabaho ang kumpanya mo o yung boss mo or mababa yung pasahod o di kaya ay abusado ang mga nakakataas sa iyo o abusado din yung mga nakapaligid sa iyo or it's a toxic environment, work environment o yung mga sistema hindi masyado nagiging productive. At marami pang kadahilanan kung para isipin ng isang tao na yung trabaho ay isang pabigat o isang sumpa. Kung idadagdag din natin, meron ding mga tao o mga Kristiyano pa nga na nako-confuse sa paningin, sa pagtanaw sa kung ano ang trabaho. Minsan iniisip nila na yung trabaho ay parusa ng Diyos. Lalo-lalo na pag binasa mo yung Genesis chapter 3, yung punishment for Adam and Eve nung nahulog sila sa kasalanan na sabi ni God sa kanila ay mas magiging mabigat ang trabaho specifically for Adam. Work became very difficult nung nangyari ang kasalanan. And so sometimes people think na sumpa ang the very essence of work. But of course, that's not true. And that's something we will discuss about this morning na madadaanan natin at ma-realize natin, no, work is not a curse. Ang trabaho ay hindi pabigat, ang trabaho ay hindi sumpa. Dahil titignan natin, bago pa mag-Genesis chapter 3, ang Genesis chapter 1, which is very foundational sa lahat ng mga kwento ng Biblia, yung creation story. Yung paglikha ng Diyos sa sinukob sa tao at pagbibigay sa kanila ng commission. And there, makikita natin that God gave us work. Binigyan niya tayo ng trabaho. Ang trabaho in general ay binibigay niya sa atin. At bahagi ito ng tinawag niyang, and He saw everything that He had created, and it's good. It's very good. So dahil dyan, nanyahan ko na po kayong lahat na tumayo at basahin po natin ang Genesis chapter 1, verses 26 to 31. Sa NIV, di ko po babasahin. Genesis chapter 1, verses 26 to 31. Lagi po akong bumabalik sa mga pages na ito dahil dito po pag pinag-uusapan ang mga foundational na nakaturuan ng Biblia, laging bumabalik sa Genesis. At mas mabibigyan ng meaning kay Jesus Christ, but it will always start when He created us, He created this world. Genesis 1, verse 26, sabi dito, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw all that He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Makakaupo na po tayo, mga kapatid.
Mga kapatid, sa unang pahina ng Biblia, Genesis chapter 1, makikita natin na ibinibigay ng Diyos ng trabaho. Pag naisip kasi natin na sinabi ni God na be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, medyo vague siya sa atin, Because kapag iniisip natin, iba naman na yung trabaho ng mga tao ngayon. But if you are a farmer, if you're in the agriculture business or industry, alam mong trabaho itong binabanggit ng Diyos. To till the land, fruits, plants, pangalagaan yung mga bees, pakainin sila. That's not just something na pampalipas oras. It's work, and ito ay binibigay sa kanila. When we were created by God, nangyari din ito. And in fact, nung binigay niya yung trabahong ito, bahagi ito ng Garden of Eden. It's the paradise. In paradise, there's work to be done. So it's not a curse. Umpisa pa lang, ilatag na natin ang pundasyon na ito. Work is part of God's will, to be done even sa Garden of Eden. And it's part of what it means when He called it good. Tama? Sabi niya, it's very good nung binigay niya ito. And at the same time, and most important na malaman natin is that it is part of what it means to be created in the image of God. Magkasunod nung sinabi niya, gagawin natin, likhain natin ng mga tao sa ating wangis. And right after that, karugtong mismo yung pagbibigay niya ng trabaho, ng mandate sa kung anong dapat gawin ng mga tao. It's part of how humans become the image of God. Now, we will now explore, mga kapatid, sisilipin natin yung kahalagahan ng katotohanan na ito, ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng trabaho. Of course, again, when we talk about work, ito ang specific na binibigay sa kanila, pero we can also include whatever good and meaningful work that you are doing right now, kagaya ng binanggit ko kanina sa definition natin ng trabaho. It can be for income, for livelihood, for sustenance, for ministry, for public service, and for anything na maayos, tapat, disenteng kinikilusan mo sa ngayon. But for now, let us see how God laid down the foundation of work. Well, number one, there are just two things na i-discuss ko, and then we will reflect on these two things. Number one, God gave us work because He is a God who works. Nagbigay ang Diyos sa atin ng trabaho dahil Siya ay isang Diyos na nagtatrabaho. Hindi siya Diyos na walang pake, hindi siya Diyos na tamad, hindi siya Diyos na walang kayang gawin. In fact, kaya niyang gawin ang lahat. He worked to create everything, and even after created everything, He rested, but it did not mean na He stopped working all throughout eternity. He still continues to work as the Trinity. The Father, the Son, and the Spirit continues to work even until now. He is a God who is at work. Alam niyo yung kapag dumadaan kayo sa kalsada, tapos may nakalagay, slow down, men at work. Diba? Maybe it's also a reminder for us to slow down sometimes because God is at work. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. But that's something na nakikita natin dito pa lang, na binibigyan niya sa atin ng trabaho, binibigyan niya tayo ng trabaho dahil siya mismo ay kumikilos. God created us in His image, tama? Sa kanyang wangis, sa pagiging kahalintulad niya. At ang kanyang pagiging katulad niya, kasama doon ang isang Diyos who is an active worker. Tama po? If God created us sa kanyang wangis, then kabahagi ng ating pagiging kawangis niya ay isang taong nagtatrabaho din. If we are to be faithful images of God, then work must be part of our life. Of course, hindi necessarily yung 9-to-5 job. Although, yun yung pinaka-main na concern ng karamihan sa atin.
But some of us have already passed by that stage in life. And there's still work to be done in their life. Ano? Meron pa rin silang pinagkakaabalahan. So, this encompasses any good and meaningful work that we have. Whatever the purpose is, para sa kabutihan at sa kaluwalhatian din ng Panginoong Diyos. Pero ito pa yung mas magandang katotohanan, mga kapatid. Hindi lang niya sinabing, oy, bibigay ko sa inyo yung trabaho dahil kagaya dapat nyo ako. Ano? In the image of God, I will create you. So it's not just to be like Him na mayroong gagawin, not just in being called a worker, even yung characteristics, yung klase ng trabaho. Especially sa unang pagbibigay niya kay Adan at kay Eva. Or sa chapter 1, wala pa naman yung pangalan na Adan at Eva. But to the human beings that He created, male and female, He created them. Ano sabi sa verse 1 and the rest. Ano? Sabi niya, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. That's part of stewardship. Ano? Rule over, ang stewardship hindi lang tungkol sa pera, but it's the management, maintaining ng kabuuan. Ano? To rule over the fish in the sea and the birds in the sky. No, pagsisiguro na maayos ang lahat ng mga bagay at buhay na kumikilos sa mundong ito. And then, binigyan niya rin ng trabaho na pangalagaan sila, pakainin sila, i-cultivate ang land para may makahain, ano? And eventually, pagdating kay Adan, kay Eva, bahagi ng trabaho nila ay bigyan ng pangalan, bigyan ng order ang creation, ang mga hayop at iba pang mga living things. Ano? So, kung titignan natin mga kapatid, yung creating, meaning yung pagtatanim, paglilikha ng mga bagay-bagay to farm the land, arranging, providing, giving order, and even naming the animals na binibigay na trabaho ng Diyos. Kung titignan nyo, everything that sustains life na ginagawa as part of trabaho, it is actually these things, itong mga bagay na to, paglilikha, pag-aayos, pagpo-provide, at pagbibigay ng pangalan, ito mismo yung ginawa ng Diyos nung naglilikha siya ng buong mundo. In the days 1 to day 6 ng paglilikha ng Diyos, sa Genesis chapter 1, He created, He provided, He arranged, He gave order, He named day and night. He named things. He arranged things. He ordered things. He created things. And now, sinasabi niya, similarly, ganito ang inyong gagawin sa mga nandiyan na. So He did not only gave us work, He also gave us something similar sa ginawa niya. God gives us an opportunity to work like Him because the basic work that He gave us, or the essence of work, is actually patterned after what He has done and what He is continually doing. Yung creating, arranging, providing order, giving order, and even the naming of things. In fact, kung aralin natin yung biblical literature and yung ancient Near Eastern na context, the nothing that is actually discussed here, iniisip natin na nothing is blanco. Sa panahon nila, wala silang ganung konsepto ng blanco. To make something exist is to name it, to arrange it, to provide order. So when you see a forest or isang barren na lugar pa, hindi forest, isang bakanting lote na wala lang, masuka lang, tas puro kalat lang, walang arrange, walang order, walang maayos na pananim, walang maayos na ecosystem na nabubuhay doon. It's nothing sa panahon nila. It's not necessarily empty. They're actually chaos and void, na siyang sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 1. Ganun, ganun ang konsepto nila. And so ganun din ang binibigay ng Diyos actually na trabaho to make
to provide order, to provide sustenance, pagpapakain, to name things and to arrange things. Ano? So God gave us an opportunity because the basic work He gave us is patterned after Him. Ano? Of course, hindi kasing lawak, kasing laki, kasing grand, at kasing imposible ng ginawa ng Diyos sa paglilikha. But here it is. He gave us something to do. And that something is very similar. The naming, the arranging, the providing, the sustaining of life. What does this mean, mga kapatid? Ano ibig sabihin nito sa konsepto ng trabaho? It means that the very essence of work, yung mismong konsepto, yung payak na katangian o na ibig sabihin ng kabuluhan ng trabaho is that bahagi ito ng disenyo ng Diyos sa atin bilang mga tao. It's part of who we are. So ibig sabihin, it gives work a deeper meaning and fulfillment because it reflects who God is. He is a God who is at work, and therefore, He created human beings who should be at work. Hello? It has a deeper meaning kapag tinignan mo na siya in that sense. Ano? Itong message na ito, not exactly this kind of message, but itong passage na ito ay shinare ko rin ito sa isang I think retreat or team building ng Kapinapud staff and ng Sling, I think last year. So it's a wonderful reflection, especially kahit dun sa mga kasamahan namin na hindi pa mga Kristiyano. There's a common ground, na lahat nagtatrabaho. And yet, iba-ibang kadahilanan, and yet, iba-iba yung pagtingin at pananaw sa trabaho. Pero when everybody goes back to this part and realize na, there's something common among us human beings, and it's God giving us work to reflect His character. Pangalawa, next slide po. God gave us work because He wants us to have a purpose. Binigyan niya tayo ng trabaho, para magkaroon tayo ng meaning, ng layunin, ng direction, ng purpose. Nung nilikha tayo ng Diyos, hindi tayo iniwan na parang wala lang. Mag-chill lang kayo dyan, ha? Kaya, antayin nyo lang na bumagsak yung bayabas mula sa puno. Hayaan nyo na lang yung mga nakapaligid sa inyo na walang kaayusan. O kaya, yung kasama mo, yung nilikha kong kapwa mo tao, pabayaan mo lang siya. Huwag kayong magtulungan. Huwag kayong kumilos. Umasa lang kayo sa akin. Antayin nyo lang ako dumating at pagalitan kayo dahil hindi kayo nagtatrabaho. Hindi ganun, Of course, ultimately, ang purpose na meron tayo, especially tayong mga Kristiyano ngayon, ultimately, ginagawa natin lahat. Yun nga yung tema natin sa taong ito. We do everything in the name of the Lord. Whatever we do, whatever we say. And this is how? Through loving God and through loving others, our brothers and our sisters, our neighbors, for His glory. So kung titignan mo in the bigger scale of things, ang purpose nating lahat, more than yung mga work natin, part na ng lahat ng ginagawa natin is actually to do everything in the name of the Lord, to glorify God by loving Him and loving people. But there are many objectives below that. Sa ilalim niyan, marami mga pwedeng gawin, objectives that move towards that ultimate purpose, especially patungkol sa trabaho. Many objectives that move towards that ultimate purpose of glorifying God, of doing everything in the name of the Lord, of loving Him, and of loving people. In this very foundational story sa Genesis ng paglilikha ng Diyos ng tao at pagbibigay niya ng trabaho sa kanila, mayroon tayong ma-identify na ilang mga objectives, or we can also say characteristic of work that gives its purpose, or
papunta doon sa purpose of glorifying God, of doing everything in the name of the Lord, of loving God, and of loving people. Una, na makikita natin doon, is to create. Maglikha. Ano? Of course, hindi kagaya ng paglilikha ng Diyos out of nothing, ano? O na magsasalta lang siya at nangyayari, ano? But He gave us something that we can create upon. Ano? Paglilikha ng mga bahay, ano? Paglilikha ng mga instrumento para sa trabaho. To be creative in doing it. To create mga facilities ano na mapapatupad yung trabaho na ibinibigay. So there should be initiative, there should be innovation, and there should be creativity in doing it. So mga kapatid, bahagi ng trabaho natin na binibigay sa atin ng Diyos is to make or to value yung pagiging creative. To find that sense of initiative, innovation, and to be creative. Bahagi yan ng kahalagahan ng meron tayo sa trabaho. And then, of course, to collaborate. Nung nilikha ng Diyos, sa Genesis 1, ang tao, He created not just one. He created two. And then, binigyan ito ng detalye sa chapter 2, ano? He created Adam and He created Eve. Basically, so that they can help one another in fulfilling the purpose that God gave them. So to collaborate is part of the characteristic of work that we must have. Andiyan yung working with God, of course, collaboration with God. Siyempre, hindi na tayo makakapagtrabaho without God's guidance, without God's grace, and without God's gifts sa atin, ano? So, basic yun, to collaborate with God in that sense. But, practically speaking, sa day-to-day lives natin, in working, is to collaborate with other people. Ano? And it is very challenging, but it's part of what makes work meaningful and holy in a sense that it is God who gave us work. Ano? It's to collaborate with people. Kaya nga, it can also be seen in how He designed the church. There's collaboration, there's community, there's partnerships, there are teams, there are ministry groups. It's an organization. It's an organism, ano? So there's collaboration. That's something that moves towards the purpose of God. Nandun yung to love Him and to love people by collaborating with people while doing work. Ano? And of course, nandyan din yung to cultivate. No? To create, to collaborate, and then to cultivate. Yung magpalago. Maliban sa paglikha, kundi yung panindigan mo yung naumpisahan mo and make it prosper. To cultivate, to make it fruitful, to make it flourish, to improve, to develop. And alongside that development, you build relationships, you build societies, you build teams, you develop values. Kasama yan. And you develop culture. Kaya sa totoo lang, kapag niredeem natin ang meaning ng kultura, bahagi yan ng disenyo ng Diyos. In fact, we can find biblical basis of culture sa Genesis pa lang. Kasama dyan yung arts, music, pagiging skilled worker. So that's cultivation. That's part of work. And it's part of God giving us work to have a purpose. To create, to collaborate, to cultivate. And then lastly, but not of course, not everything, hindi na to exhaustive list, but these four are the ones that can easily be seen sa passage na binasa natin. To create, to collaborate, to cultivate, and then lastly, to care. To care. Kasi pwede mong gawin lahat yan, to be creative, to be collaborative, to cultivate, nang wala kang compassion, nang wala kang mercy, nang wala kang affection towards your brothers and your sisters. But part of what makes work meaningful is when you apply care sa pagtatrabaho. Care for who? Well, first, for yourself. Self-centered yan. Hindi. Kasi sabi ni Lord,
I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So, isa sa unang bilin ng Diyos is kumain kayo. Pangalagaan mo sarili mo, no? To work so that you can have something to eat. To care for yourself. That is not the most important part, but that's basically part of the task and the meaning of work. And then of course for others, kasi nandyan na yung mga kasama mo. That's part of work. Pag pinalawak pa natin yan sa Christian worldview, it becomes more meaningful pagdating ni Christ when we care, no, sa ating trabaho. So there's caring for yourself, caring for others, and of course, ang palaging nakakaligtaan, caring for the, ano kaya? For you, for ourselves, for other people, and for who? Sino pa? Palaging nakakaligtaan na bahagi ng trabaho, ng vocation ng tao at the very essence of human being is to care for the whole creation. To care for the whole creation. It's part, hindi lang part, it's in the first page of the Bible and in the last page of the Bible. To care for the whole creation. That's part of the work that we need to have. To care for everything. Because, sabi ni Lord, the earth is of the Lord. And everything, paano nga yung language yun sa King James, mas gusto ko yung King James version eh. The earth is of the Lord's, and everything that dwells on it. So itong mga bagay nito, mga kapatid, is about maintaining and replicating the goodness na meron nung nilikha ito ng Diyos. The goodness that is there in God's creation when He created everything. Bahagi ito ng pangangalaga, pag-cultivate, pag-create, Nung sinabi ng Diyos na it was very good. So that's why God gave us work because He wants us to have this kind of purpose. When He created us, and when He created everything, and of course, mga kapatid, because of that, this gives our work a sense of direction. May patutunguhan, may kabuluhan. Isang gawain o trabaho o bukasyon o negosyo, ano pa man, na aligned sa purpose ni God. Where there is creativity, there is collaborative work, there is cultivating work, and there's caring for one another, caring for yourself, caring for the whole creation. So those are the two wonderful truths na may kinalaman sa work dito sa Genesis chapter 1. There's a lot to be reflected upon dito, but I'll give you 3 things. Number 1, we need to value our work according to this truth that God wants us to work, just like Him. Isipin mo yung ginagawa mo ngayon, Ang pinakaunang layer ng kahalagahan niyan is that because you are working, you must feel that value na kagaya mayroong ganong opportunity na kumilos na magtrabaho kagaya ng Diyos. Because you are created after His image, And having work is an opportunity to partly fulfill His plan in creating us in His image. No, hindi lang siya nagkataon. It's part of His plan. Because He intended it for us na magkaroon ng trabaho, na kumilos, na hindi nakaupo lang all day, all week, all month, all years, na wala kang intensyon na gumawa, mag-produce ng anumang bagay, o tumulong, o mag-create ng something meaningful and valuable and helpful, We are not meant to be idle and lazy when He created us. So mga kapatid, yakapin natin ang kabuluhang ito. Embrace this meaning and honor of having work. It's God's gift. It's God's design. And sana maging motivation natin itong katotohanan na to sa ating mga trabaho.
Or kung in the process ka pa lang sa paghahanap ng trabaho, maging motivation ito. Or nasa mga trying times ka ng yung trabaho na hindi mo na alam kung anong gagawin, kung paninindigan mo pa ng trabaho na to. Reflect on this truth. We have to value work, not necessarily any specific work, kundi yung pagtatrabaho. Dahil ito ay kalooban ng Diyos sa atin. Pangalawang reflection, mga kapatid, is we need to shape our work according to the design of God. A work that desires to create, to collaborate, to cultivate, and to care. Kung may kakayanan ka at sa kung ano mang kakayanan mo na gawin itong katangian ng klase ng pagtatrabaho mo. Kung meron kang inuumpisahang negosyo, na nangangailangan ng direksyon, ito yun, to create, to collaborate, to cultivate, and to care. Anong values ang meron dapat, anong kultura ang meron dapat sa isang kumpanya, sa isang negosyo, o sa isang proyekto na tinututukan mo ngayon, or sa isang assignment, o sa iyong role bilang ama o ina na nasa loob ng tahanan, kung ito ang inyong bokasyon. At gamitin natin ang mga bagay na ito. Use these things to create, to collaborate, to cultivate, and to care, to evaluate, titignan natin ang ating trabaho, your current work right now. Are you a teacher? Are you an engineer? Are you a developer? Are you a housewife? Are you a houseband? Ano ba tawag doon pag lalaki? Are you a business owner? Are you a boss? Are you an agent? Ano mang agent yan? Call center agent? Secret agent? O ikaw ay rider or delivery courier? Ikaw ay nag-Shopee or what? Or mga online job ngayon, online work ngayon, online businesses ngayon. Evaluate natin itong responsibilidad na meron tayo. Are these things present? Are we being creative? Are we being collaborative? Are we being cultivating fruitfulness and goodness? And are we caring? To use this whenever you're in the process, kahit kapag naghahanap ka ng trabaho. Is this work a place for me to be more collaborative and to express my love for other people? And more love for my family, my love for whatever responsibility na binibigay sa akin. So, pwede itong gawing measure, sa paghahanap ng trabaho. If you're in the process of looking for work, or nag-iisip ko pa lang ngayon ng yung dream job, yung dream job na nagbabago-bago from time to time, And it's good kapag nagbabago, ibig sabihin, nag-grow ka din. Yung preferences mo, napapalitan ng purpose. Hindi na lang siya preference. Purposeful na siya. Like for me, when I was young, I wanted to be an astronaut. Nung nakita ko yung palabas yun, Apollo something, na nag-crash landing at namatay yung mga, huwag na lang, magsisiman na lang ako. Nung nakita ko yung the siege ba yun, o under siege ni, sino nga to? Steven Seagal. Tapos nagkaroon ng mga masamang pangyayari sa barko. Ayoko na magsiman. Pero dahil si Papa, gusto kami magsiman. Hasan si Papa? Shout kay Papa. So, most of us gusto magsiman. Tingnan mo si Kurt, si Ipoy, di ba? Pero nagbabago ka rin. Kasi you find meaning, you find purpose. Nadi-define siya kung how you know God, how you care for people, how you care for the responsibility na binibigay sa iyo sa ngayon. And of course, it matters kapag may calling, Merong meaning of God's encouragement and call for you to do that part or job, or role. So, i-evaluate natin ito, mga kapatid. Kung nakikita mo itong mga bagay na to, then good, very wonderful. You're doing a good work. Incorporate these things din sa yung career. Kung nag-exist na ngayon yung career mo, or yung business mo, o yung trabaho mo, yung duty, o yung role in whatever setting,
Pwede mo pa kung may kakayanan ka na incorporate itong mga bagay na to, please do so. Ano? Sometimes, work can be overwhelming, ano? And many times, nasi-share sa akin ni Julie yung kabigatan ng trabaho, ano? I don't know kung pero minsan nawawalan ako ng rason para magsabi ng pagod ako dahil pag nakikita ko si Julie kung paano magtrabaho. Wiwi lang ang pahinga. Minsan hindi pa kumakain yan. Kahit tas may Bible study pa right after, in between, sa lunchtime minsan. So that's something na this is something na kailangan ko i-remind sa kanya. Mami, sobrang hirap ng trabaho. Minsan nakikita mo mga pangit na mga pangyayari, pangit na mga ugali ng mga tao. But when you look beyond, above it, ano ba yung nature ng kumpanya mo? Ano ba yung purpose ng kumpanya mo? Hindi mo man yan makakategorize as Christian, but what is it doing for this world? Then bigla siyang magsisnap back. Oo nga, my work is important. It is beyond yung craziness ng trabaho, yung stress, yung toxic na mga tao minsan na nakakasalamuhan niya sa work. It's something that brings us back to our purpose. Kapag niremind natin, what's the bigger purpose of my work? What is God's will in all these things that I do? And of course, lastly, letter C din. God's purpose for humanity. Siyempre, hindi natin iiwan dito. Because this is just the very first page of the Bible. Pupunta tayo kay Jesus. Hindi man natin extensively dadaanan ngayon sa susunod na pagkakataon na. But this is the bridge, that God's purpose for humanity, kasama na yung trabaho, including work, is ultimately revealed in Jesus. Dito, Genesis pa lang to eh. Farming nga lang to eh. Wala pa yung mga ginagawa natin ngayon eh. That's just the foundation of the nature of work. Pero pagdating ni Jesus, mas lalong lumiwanag ang lahat. Mas lalong nakita natin na it's no longer just for money. It's not just for something na mapagkakabalahan mo sa ngayon, just to have some work worthwhile na ginagawa, but it is ultimately revealed in Jesus. So, kung tayo mga tagasunod niya, kung tayo mga mananampalataya, as followers of Jesus, we need to see our work as an instrument of fulfilling His commandments and His commission. Commandments, Well, we can sum up His commandments into what is the greatest commandment? To love God with all your heart, mind, strength, soul. And then, hindi pinaghihiwalay ni Jesus yun. And then the second is this, to love your neighbor as you love yourself. So, from those two, nag-uugat yung marami niya pang iniuutos, And then, yung commission niya. Yung commission niya sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20. To live out and to declare the gospel, to call people into following Him, and to teaching people in obeying the things that He taught. So, that's a bigger purpose, Pero, pwedeng makita mo ang iyong current na ginagawa under that wider frame, na magpapasakop ang iyong ginagawa, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, ang iyong pinagkakabalahan, ang iyong pagiging ama o ina ng tahanan, ang iyong pagiging leader ng isang organisasyon, ang iyong vocation, mapapasa ilalim yan sa mas malawak na purpose as followers of Jesus. And of course, we will look more into that sa susunod na linggo at kahit sa mga susunod pa mga linggo of our elders who will share about God's will in work, career, or businesses. So as I end this message, I'll go back to a book that I've read. Si Tim Keller, Si Tim Keller is New York pastor and also a scholar.
And it's amazing na sa isang fast-paced, showbiz-filled, career-oriented na isa sa mga pinaka-popular and malaki at importanteng syudad sa buong mundo, New York, ay ang kanyang pagpapastor ay nagiging fruitful. Because of this mindset, ano. And most of his members are actually career people, intelligent people, smart people, working people, klase-klase mga tao sa New York, ano. In every race, ano, every generation. Pinaalalahan niya ako sa kanyang libro with the title, Every Good Endeavor, Connecting Your Work to God's Work. Sabi niya, actually, ang trabaho daw, ang pagtatrabaho is actually part of the 10 Commandments. 10 Commandments. Wala naman nakalagay doon na thou shall work. Wala nga ba? Pero bahagi ng 4th commandment ay sinabi niya tungkol sa Sabbath, 6 days, you shall labor and do all your work. Bahagi ng 4th commandment ang pagtatrabaho. Hindi man yan ang main command. Ang main command is to observe the Sabbath, to rest. But assumed and implied na nagtatrabaho. Dahil hindi mag-make sense ang rest, ang Sabbath, kung wala yung trabaho. God will not remind you to rest and there's no work done. So sabi niya, 6 days, you shall labor and do all your work. Pero pagdating sa 7, you shall rest. That's the 4th commandment. Ano? So even sa pagbababa ng commandment ng Diyos, implied, assumed, yung kahalagahan ng pagtatrabaho. Hindi siya hiwalay sa espiritualidad na gusto ng Diyos sa atin. It may not be the main command, but nandoon siya. At hindi magme-make sense kung wala yung trabaho. And then he gave this word. Ano. In the beginning, God created us to work. And now, He calls us and directs us unambiguously to live out that part of our design. No, hindi nagpaligoy-ligoy ang Diyos. Hindi malabo ang Diyos pagdating sa kahalagahan ng trabaho. He invites us and He commands us, He calls us to live out that part of your humanity. So mga kapatid, ano man ang yung ginagampan ng trabaho, as long as it is decent and meaningful, it is good work. And it is part of God's design. So whatever you're going through right now, because of it or the lack of it, dahil sa trabahong yan o sa kawalan ng trabaho, be motivated by the fact that God wants us to have this. Kaya nga kahit yung mga retired na, kahit si Pastor Pong nga, no, retired na, senior pastor, he continues to serve. Yung mga elderly natin dito, ano na matagal nang hindi nagsiserve sa 9 to 5 or 8, ano ba tayo dito? 7 to 5 na mga trabaho, they're still doing something else. Sa involvement ko sa mga senior women ng community, they have something they do. Minsan nga wala sila, hindi maka-attend dahil may pinagkakaabalahan eh. That's something that reminds us that being humans, we actually crave for that. We actually long for that because it's part of our design. And being lazy, being a couch potato forever, ano ba tawag doon? Yung wala kang wala kang bahala na maging fruitful and productive in your life. Or at least be helpful in any way. It's a contradiction to our design as human beings. So mga kapatid, may God bless you in whatever work you're doing and may God lead you to a meaningful work if you are in the process of looking for it. May He be glorified in our
callings, in our vocations, in our duties. Ngayon naman po ay